We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Rambol, nagluntad sa isa ka basketball game sa Leganes, Iloilo. Malapit piso nga pagnubo sa presyo sa gatong ginpatuman sa buong adlaw November 21. Kag pinakalamharon nga outstanding na Grense 2023 awardee kilalahon ta sa spotlight. Hi there mga puso, bugtaw na. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi John. Hello Adrian, adlaw kita sang Martes, November 21, 2023. Ibalong ta naman nagapangulo nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Maulano, no? Ako naman si Ingrid Briatos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong agad, dala sa gyapon namo na madala ko ang mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita subong nga Martes, Iloilo City Police Office gintawag nga generally peaceful ang nahaunang adlaw sang transport strike sa syudad sa Iloilo. Samtang sa Bacolod City naman mga puso pinaka-drivers ug operators and members buwas pa mapatigayon sang untat biyahe. Sa ikaduhang adlaw sang transport strike, ang pinakauling nga sitwasyon ang aton kamustahon upod kay Zen Kilantang live nakikan sa Tagbak Terminal. Zen? John Adrian nagapadayon sa gihapon ang pagpatuman sang untat biyahe sa bilog nga pungsod iniangot sa PUV Modernization Program. Nahibaluan nga kahapon may pila ka mga pasahero sa Iloilo City ang na-delay sa pagbiyahe bangod sang pag-upod sa mga driver kag operator sa transport strike. Base sa assessment sang Iloilo City Police Office nangin matawhay ang pagpatigayon sang transport strike sa unang nga adlaw. Wala sang may nabaton ang kapulisan nga insidente nga nagluntad kag wala nakaapekto ini sa hulag sang public utility vehicles. Ginpatuman sang ICPO ang no permit no rally policy kag ginobserba ang maximum tolerance. Nangin malinong man ang paghiwat sang rally sang pila ka cause-oriented groups sa mga terminal. Napahagan-hagan ang epekto sang strike bangod sang alternative transport facilities nga ginhanda sang PNP, Iloilo City kag Iloilo Provincial Government kag government agencies. Nagpaandaman ang LTFRB6 sa mga operator kag korporasyon. Kutob sa mga nagupod sa untat biyahe ang padalaan sang show cause order. Panawagan sang ahensya sa operators kag drivers nga magpa-consolidate na sang ilang mga unit agud makahingagaw sa December 31 nga deadline. Samtang sa Bacolod City, sa baylo nga maguntat biyahe, isa ka education information campaign ang ginpatigayon sang United Negros Drivers Operator Center kag Bacolod Incorporated nga lunsay affiliates sang Manibela kag Piston. Sa nasambit nga kampanya nga ginhiwat sa Banga Patio kag boundary sang Talisay kag Bacolod City, ginpatpat ang PUV Modernization Program sang gobyerno. Apang sa buwas, Miyerkules, 70% sang masobra 2,000 ka drivers, operators, members ang posible nga magapasakop sa untat biyahe. Sa datos sang Bacolod City LGU, sa masobra 1,600 ka units sang modernized PUJ nga target makabiyahe sa syudad, 600 pa lang subong ang naga-operate. Diri naman sa Tagbak Terminal Iloilo City, normal ang biyahe sa mga traditional jeep. Magadugay naman ang transport strike tubtob sa buwas. Jan? Madamo ka salamat sa updates, Zen Kilantang. Good news naman mga puso, ginpatuman na sa buong aga sa mga oil company ang adjustment sa presyo sang gatong. 75 sentimos ang ginubo sa presyo sa kada litro sang gasolina. Ang diesel naman nagnubo sang 65 sentimos kada litro. Samtang ang presyo sa kerosene nagpanaog man sang 60 sentimos ang litro.
Base sa datos ng Department of Energy kung DOE sa dalagan, sa presyohan ng isang gatong halin sa Enero tubtob. Sa November 14, ang presyo ng gasolina ang may kabugusan kapag sakas ang 13 pesos kag 5 sentimos kada litro. 6 pesos kag 35 sentimos naman ang ginsaka sa kada litro sang diesel kag piso kag 69 sentimos sa kada litro sang kerosene. Semifinals ang liga sa basketball sa Banwasang Leganes, Iloilo, nagresulta sa Rumble. Inigitutukan ni Kim Salinas. Daunangin boxing ang basketball game sa Banwasang Leganes. Sa baylo nga puntos, inumol ang nagulan sa hambang sa tungasang players kag supporters ng duwa ka team. Ini pagkatapos nga nangin mainit ang knockout semifinals game sa tungasang team sang Barangay Kagamutan kag Barangay Nabitasan. Sunod sa nakasaksi, nagtira ang players sang Barangay Kagamutan sang ginbungguan ini sang player nga nakabantay sa iya. Diri kag nagbaisay ang duwa ka players nga nagresulta sa pagsulod sang supporter sa court kag nagtinapungulay. So after to sa ginsalo siya, nagtindog sa gulpe. After tindog, pakita man to sa festival ng mga video nga ang bench kag mga fans ng Barangay Napitasan gulpe naglagan sa tunga quarter na gano'n na nagpabuya na sa mga sumbag. Naglawig sang 2-3 ka minutos ang rumble antes na kontrol sang opisyal sang liga kag kapulisan. Suno sa Leganes Police wala naging tapos ang hampang. Nag-concede ang Barangay Nabitasan sa score nga 78-86. Wala man sang may nasamaran sa rumble. Wala man sang may nagpablatter. Ginabanta sa kapulisan nga yara sa 200 ang tao nga naglantaw sa nasambit nga hampang sa gym sang Banwa. Ang gainaway ay hindi ang player, ang crowd. So muna ganising ko next time, mas mayo nga kung damo-damo naging tao, i-separate lang tong ipagwaon na lang ang most of the crowd balang basin mo pa lang halinan sang hindi lang tinapungulay. Plano sang kapulisan nga hugton ang seguridad sa championship game best of 3 series nga natala na sa Nobyembre 25 tupto 26 sa tunga sang Barangay Kagamutan kag Barangay Lapayon. Siyempre ay likawan nga matabo na liwat aside from the management sang liga makipaghinunaan ko sila kung anong mayo nga para ma-avoid naton liwat ang posible nga rambol na naman. Kagyan ang provide na security, tight security. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Boxing na lang kamo. Samtang ginbawian sa kabuhi ang empleyado sa isang water district sa siyudad sa La Carlota, Negros Occidental, sang ginlutang sang wala pa makilala nga suspect sa dalan, sakop sang Barangay Kubay. Sunod sa La Carlota PNP, pakadto sa city proper ang biktima nga si Wilbert Solina, 54 anyos sa kayang scooter sang nag-overtake sa iya ang isa ka SUV kag intiro ini sang makapilak beses sa guya kag ulo. Personal nga dumot ang hinalantaw sa kapulisan nga motibo kag posible duha ka suspect ang naghimo sang krimen. Liyog sa pamilya sa biktima nga patapuso na lang ang lubong antes magpakig-angot sa kapulisan. Base sa amon nga nakuha nga witness, wala ni nakita sa sulod ang nagtiro siya ang sa may passenger seat. Siguro duwa yung suspect na to. Ang isa driver, ang isa muna sa passenger seat. Makapuso maulanon sa gihapon subong adlaw diri sa Western Visayas. Posible ang heavy to intense rain sa pila ka lugar nga pwede magtugas ang pagbaha o kung landslide base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Gani mangin alerto makapuso. Suno sa Pag-asa Shearline ang padayon nga nagatugas ang pag-ulan sa Kabisayan. Hangin amihan naman ang nagaapekto sa Luzon. Kag para naman sa aton nga Globalita, makapuso, Japan nagpatigayon sa military drill sa isla nga ginakabalakan mahuyang sa pagpang-atake sang China. Samtang kalo naman ni Napoleon Bonaparte ginbakal sa auction sa balor nga $2.1 million. Nakatutok Julius Belacaol. Sakay sa mga amphibious assault vehicle, ginsalakay sang Japanese Marines ang hunasan sang isa ka isla sa kilid sang East China Sea. Hindi ni aktual nga pagpangatake, kundi simulated attack lang para tabugon ang mga nagasakop sa mga isla nga sa paglantaw sa Tokyo, mahuyang sa pagpangatake sa China.
Ang kasubong nga mga aktibidad ang ginalauman nga mangin masako sa palabuton nga mga tinuig upod sa US Forces. Matapos ginpalayag ni Prime Minister Fumio Kishida ang pinakadako nga military build-up sa pungsod humalin sang World War II. Naglabot sa $2.1 million o kon 116.5 million pesos ang presyo sang kalo nga ginsoksok ni Napoleon Bonaparte sa tion sang pagpamuno sini sa French Empire. Ang kapugusan nga presyo nga ginalakipan sang auction fees ang nakahimo sang record para sa mga kalo ni Napoleon sunod sa auctioneer nga si Jean-Pierre Ozena sang Ozena Auction House. Ang daan nga record sang isa sa mga kalo sang emperador ang naestablisar sang 2014 nga nagdangat sa $2.06 million o kon 110 million pesos. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Isa sa mga nagbaton sang pagkilala sa 2023 5 de Nobyembre pasidungog sa mga bagong baganihan sa probinsya ang Master Teacher 1 sang Ibi Magalona National High School nga si Sir Rafi Berena. Magluwa sa pagkilala nga outstanding negrense in the field of education, ini amo pa man ang pinakalamharon nga awardee. Subong nga aga sa spotlight, si Sir Rafi ang kilalahon ta. Bilib ba mga puso ang isa sa mga outstanding negrense kag pinakalamharon sa mga napilian ha. Kilalahon ta sa mga agaw po di kapuso Eileen Pedreso. This morning, makaupod natin ang one of the 8 outstanding negrenses for 2023. Si Sir Rafi Berena. Mayong aga Sir Rafi, welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga, Miss Eileen, kag sa tanan nga ato nga tumalan ang subong sa GMA Early Edition. Good morning sa inyo tanan dara. Una tanan Sir Rafi, congratulations kay ginkilala sa aton probinsya ang imo serbisyo sa imo mga estudyante kag isig ka pareho. Pero ano bala ang changes sa life mo since the day you were awarded as one of the outstanding negrenses? Since I was awarded, I've been receiving congratulatory messages from colleagues, from former students and friends, and it feels good, man, to have these messages, no. And as a teacher, I have to go back to my regular routine, and receiving the Outstanding Negrense Award inspired me and motivated me to do more and be more for my students. Sir Rafi, nga pagka-teacher gid sa kadamo no ang imo ginpili nga path. Is this your dream na balang madugay na or twist of fate kung tawgo naton? When I was a kid, I really wanted to be a journalist, and after graduating in college, I planned to take up mass communication, but God's plan is better than my plan, and there are million good reasons gid nga God made me a teacher. Sino bala si Sir Rafi sa sulod sa hulot klasihan? Kag sino naman sa gwa na? Sa sulod sa classroom, I am a fun-loving teacher. I always make sure nga my students enjoy the class. Kaya para sa akon, mas namian ang mga estudyante magtuon when they feel good and happy. But I always make sure nga my students value discipline and respect, man. And outside of my teaching career, I'm a fun-loving person, man. And I love hanging out with my friends. And I'm proud to say that I have maintained a good relationship with my friends since elementary. And I always make sure nga I get to spend the quality time with my family as well. Siyempre mga kapuso, we believe na there is something special sa imo, no, ang ginhimuan and why you were chosen. Hindi pa lahog-lahog, you are the youngest awardee. Pero ano bala ang mahambal mo nga tatak kag mapabugal gid ni Sir Rafi as an educator? As a teacher artist, siguro, advantage, no, ang pagiging artist at the same time teacher. And I always make sure to use my creativity gid in my lessons and in the way I deliver my lessons in class. And in my 10 years as a teacher and at Teatro Laraguay advisor, I can proudly say that many of my students now are professionals and serving in various sectors of society. Some of them are my co-teachers now, and it feels good, gid, kag feeling ko nagaka-validate ang time ko and effort that I poured out in my work. Ang pamangkot, hasta san o ayhan si Sir Rafi, matunlo kag magiyas sa mga kabataan. Yes, I will continue to serve hasta kaya ko. There were a lot of opportunities that I could have left the classroom and go somewhere else, but I'm still here. Siguro this is exactly where God wants me to be. Ang
imo mensahe sa mga ulihing tubo, especially sa may handom man nga mangin manunudlo? Sa tanan-tanan yung may mga handom nga mangin teacher, nurture that passion in you. Take every opportunity to grow, be of service to others, find a mentor, allow yourself to be bent, sharpened, and molded. And most of all, pay forward the graces and goodness you receive from other people. There you have it mga kapuso, Mr. Rafi Barina, one of the 8 outstanding Negrenses for 2023. Thank you so much, Sir Rafi. Thank you so much mga kapuso. Thank you so much, Miss Eileen. May pa-surprise si Yasmin Curdy sa iya co-star sa The Missing Husband. Sa clips nga iya gin-share, makitaan nga may big revelation ini sa iya mga katrabaho. Nga amo ang iya pregnancy sa baby number 2. Nag-comment naman sa iya support and reaction ang hubby ni Yasmin na si Rachel Davila. Matapos ang official teaser sa Encantadia Chronicles Sangre, nag-meet si Direk Mark Reyes sa OG ng mga Sangres. Sa iyong social media post, makita naging bonding na Diana Zubiri, Sunshine Dizon, kag Karil. Madumduman nga nag-reunite man ang OG Sangres sa magpasikat performance ni Karil sa It's Showtime. Proud nga gin-share ni Black Rider himself, Rudo Madrid, sa trip to hot seat segments ng Sarap Diba, ang ila mga inagyan ni Bianca Omali. Suno sa aktor, may mga pagtilaw man sila ang ginagyan, pero nalampuasan ni Daini pinaagi sa trust kag hard work sa ilang relationship. Inspired gid kuno nga magtrabaho si Rudo, bangod sa support ang ginapakita ni Bianca. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, bilyones pesos nga balor sang rice wastage sa pungsod. Ginakanugunan sang PhilRice, ginauyangan niya kanon, ginakabig nga dako kuntani ang bulig sa mga pigado nga ginagutom. Ano bala ang pamagi sa gobyerno agud matap na ginatawag nga rice wastage? Ato ni Balon sa akong special report. Diri sa Purok Bayanihan sa Coastal Community sang Banago, nakilala sang GMA Regional TV ang pamilya Lopez. May 15 ka mag-ulutod nga nagapuyo sa sining nga payag-payag nga human sa kawayan. Ang kamanghuran nagaedad sa 1 ka bulan. Ang amay kay Eloy sang pamilya ang nagapangita sang kinawala. Butang nga nabilin sa kamanggulangan niya si Vincent, 26 anyos, ang nagatipan sang iya mga manghod. Bangon sa kadamoon, kulang 3 kilo nga bugas kada kaon. Ang isa, kasako nga ila ginautang samtang ara pa sa lawod ang ila padre de pamilya, ang nagalawig lang sang 7 adlaw. Masubuan nga man sa gano ka na lang kahipos kag paminsar ka kung anong imo nga obrahon. Handom ni Vincent, nga isa ka BS Marine Engineering student nga makalampuwas sa kapigaduhon ng pamilya. Ang pamilya aligin nga kaiping lang sang pamilya Lopez. May 7 ka mga miyembro sa pamilya. Ang uga nga ila ginabulad, sampat na nga pare sa ginamos, agon hindi magutom sa matag adlaw. Ay, kalain man. Nga daw, kita nga pigado na hindi natakakaon. Nga paningwa man ko nga makakaon man kami. Tapos mga apo ko kisa diri man kakaon. Sila, pila lang sa minilyon ka mga Pilipino nga nagakagutom bangon sa kapigaduhon. Apang, masakit panumdumon nga nagagwa sa pagtuon sa Philippine Rice Institute nga nagalabot sa 7 billion pesos kada tuig ang balor sang kanon nga nagakauyangan sang mga Pilipino. Ang kabangdanan, ang takaw mata nga pamatasan sa mga Pilipino pag-abot sa kanon. Ang nasambit nga balor sarang pakuntani makapakaon sang 2,500 ka mga Pilipino nga nagakagutom. Kung sa mga matanda pa natin, rice is sacred eh. Secret ang rice. So, ayun, ingatan natin at kung kakainin man yun, tama lang. Sa tunga sini nga mga pagpanghangkat, paano matap na ang ginatawag rice wastage sa pungsod? Ina ang tutukan sa ikaduhang bahin sang akon special report.
Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Kinatinguan subong nga matapos sa konstruksyon sa flyover sa Disyembre agud nga magamit antes ang Paskwa. Ini ang pahayag sa DPWH-6 matapos napaslawan ang kontraktor sang proyekto nga malabot ang November 15 nga una gidhatag nga deadline. Pasalig ni Engineer Sunnyboy Oropel, ang konstruksyon ang matapos sa November 30. Samtang sa November 28 naman natala ng bidding sa pagkayo sang depektibo nga ungka flyover. Madumduman niya ginpahayag sang DPWH-6 sang damlaglang nga may budget na ang repair sini nagikan sa DPWH Central Office. Sa tion nga matapos ang bidding process, maumpisahan na ang pagkayo sang depektibo nga ungka flyover. Hopefully, ang bidding maging wala problema. After that, if we can award on the first week of December, hopefully makastart kita this December. We are now expecting anytime this week sa aton allocation for the 100 million na first tranche. Sa Bacolod City naman mga puso, siya pa lang sa 146 sa establishmento. Kaya monitor sa City Legal Office ang napasiraduhan sa tinaligdan niya semana. Gani mas kinapadasig karon sang talatapan ang operasyon agod masiraduhan na ini tanan antes magtakop ang tuig. Sunod sa CLO, ini magaserbi nga sample kag paandam sa mga negosyante nga padayon nga illegal nga naga-operate. Nakalabot na sa igtalupangod sa alkalde nga sa 25,000 ka nagaproseso sa business permit sa mga tuig, 17,000 lang nahatagan sa permit to operate. Gani nagmando na ining imbestigaran ang kabangdanan sini. Subok bantayan na gid eh. It's not as if nga daw na tolerate ang mga practices. This time it will be different and we mean business. Pila ka bakasyonista kag nagapadulong sa isla sang Boracay ginkalipay ang paghalog sang requirements. Yaring balita ang aton gintutukan. Boracay Island, isla nga hindi ilang kilala sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan bangod sa katahom sini. Madamo na liwat ang nagapadulong sa isla sang Boracay para magbakasyon apang kinaanglan nga magsunod sa gihapon sa mga pagsulundan kaangay sang pagpakita sang hotel bookings kag ID antes makatabok sa isla. Apang sa ginpatigayon nga second Boracay Katiklan Sustainable Development Council meeting kaupo ng LGU kag nagkalainlain nga government agency na isugtan ang mas mahapos pagid nga pagpasulod sa isla sang Boracay. Santo sa ginpagawa nga update ni Governor Joanne Miraflores, hindi na kinahanglan pa ang hotel booking sa port of entry. Lakip man sa nahisugtan ang pag-extend sang night swimming alas 9 sang gabi, pagpanugot sa food and drink sa party boats, pagsuspend sang 20,000 pesos nga fee para sa foreign tour guides. Nagapadayon naman ang dialogo para sa unified ticketing sa Jetty Port. Kung pwede nga isaw na lang ang isa lang kawin bayaran ang terminal fee, environmental fee, kag ang boat fare. Isa lang gawin hindi sila mga sales-step. Gani ang wala pa nakakadto sa isla sa Boracay nga si Keisha, excited na kuno nga maghingagal sa mga holiday season. Of course, mas pabor gid sa amon nga magkadto dito kay less hassle na siya and wala na kami sang damo nga i-process. Panumduman nga din sa ginpasiradong isla sa Boracay para sa rehabilitasyon, ginadumilian ang pagbutang sang benches kag mga dalagko nga payong sa beachfront area. Apang sa nasambit man nga pagsinapol, ini ang liwat nga ginpahanugutan. Si Maki nga plano magkadto sa Boracay sa Disyembre, ginakabi nga bentaha ang pagpahalog sang protocols. Para sa akin, hindi naman siya masama kasi lalong lalago yung turismo at magiging malaking tulong rin naman to sa lokal na ekonomiya. Sa piyak sa mga pagbago, panawagan sa provincial government sang Aklan nga mangin responsable sa gihapon sa pagbisita sa isla sa Boracay agud mapabilin ang katahom kag katinlo sa ginakabig nga world-class tourist destination. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Kapuso, mag-umpisa naman ang Proof of Purchase promo sa GMA Network, ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Bumalakal man o store owner, pwede magpadala sang entry sa may chance nga magdaog sang premyo. Sa nahauna nga tion, magapanghatag sang grand prize nga 1 million pesos tax-free. May chance man kamo nga magdaog sang daily kag weekly cash prizes kag 1 ka milyon ka pesos sa grand draw.
Ang official sending of entries ang magsugod sa November 25, 2023 tubtob sa February 2, 2024. Magluwas sa participating Mercury Drug branches, pwede man maghulog sa entries sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Magbakal, magpadala kang may chance ka magdaog ka. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts and scam texts. Magtutok lang sa GMA o kung mabisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA Promos para sa kompletong mechanics kag announcements. Matapos nga makasulod sa Final Four sang NCAA Season 99 Men's Basketball ang Mapua Cardinals kag LPU Pirates, may duwa pa ka pwesto nga nagapabilin nga bakante. Kag ini ang agawan sang tatlo ka mga team nga nalakipan sang Binil Blazers, San Beda Red Lions kag JRU Heavy Bombers. Sa tatlo nakaabansi ang Blazers nga may 11-6 win-loss record. Ang Red Lions naman ang may ara sang 10-6 win-loss card. Samtang ang Heavy Bombers ang may ara sang napulo ka daog kag 7 ka perde. Bantayan naman ala 1:30 karot sa hapon ang sambuwa sa tunga sang Perpetual Altas kag San Sebastian Golden Stags. Ini ang pagasundan sa importante nga hampang sa tunga sang LPU Pirates kag San Beda Red Lions. Ang hampang sang NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines kag GMA Sports Facebook pages. Ang pagkilala pareho sa nabato ni Sir Raffy ang pwede makuha sa bisan sino man. Basta iya lang ginaobra sang maayong iya obligasyon. Matudo na Adrian sunugani sa American basketball coach nga si John Wooden. Things work out best for those who make the best of how things work out. Wala sang mabudlay sa tawo nga porsigido kag ang tagsa ka sitwasyon ang mahimuan gid sang paagi kung paano mangin mapuslanon. 34 days na lang, Pasko na. Madaming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition of the Nakitalin Lunes of the Biyernes. May mo niyo malataon nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa atong official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Ako naman si Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa masakong misyon kag mas masang kanya pagserbisyo sa pungsod.